Magandang gabi mga kakwentuhan. Ang tampok po nating kwento ngayon ay tungkol kay Alex. Ginawa po nating first person perspective ang ating kwento para mas nakakatakot po ang ating kwentuhan. Ako po si Alex, 28, walang pamilya, simpleng tao, tahimik lang ang gusto sa buhay. Nang alukin ako ng trabaho sa isang lumang garments, factory sa Malabon bilang inventory clerk. Hindi na ako nagdalawang isip. Ayos ang sahod, gabi ang shift. Wala masyadong storbo. Pero, paglapag pa lang ng pako sa lumang gusali, parang may bumabati sa aking kakaiba. Tahimik. Masyadong tahimik. Sa unang gabi ko pa lang, may napansin na agad ako. Bandang 11:00, habang nililista ko ang mga rolyo ng tela, may umaandar na makinang panahi sa kabilang kwarto. Pero, dapat sarado ang area na yun. Paglapit ko, tumigil ang tunog at walang makinang bukas. Akala ko guni-guni. Pero, kinabukasan, naulit muli. Hindi ako nag-iisa sa night shift. Nandun si Rico, Tonet, at Alan. Tatlo silang tagatapos ng inventory. Pero kahit kami lang, parang mas marami ang yabag na naririnig namin. Minsan, sabay-sabay naming naamoy ang sunog ng tela. Wala namang sunog. Minsan, nagsasalita ang radyo kahit patay. Nagkatinginan kami. Walang gustong magsalita. Si Mang Ben, matandang janitor, ang pinakaunang nagsalita. Habang nagkakape kami sa labas, bigla siya nagsabi, "Dati, may sunog dyan sa factory. May naiwan. Babaeng mananahi. Di nakalabas hanggang ngayon. Hindi raw natagpuan ng bangkay." Napatawa ako. "Horror story ba to, Mang?" Pero seryoso ang mukha niya. Sa isang estante sa likod ng stockroom, may isang rolyo ng tela na laging naroon. Kahit ilang beses na naming nilipat. Itim, makintab, parang hindi lumalabo kahit maalikabok ang paligid. Hinawakan ko to minsan. Biglang may dumaan na malamig sa likod ko. Parang may huminga sa batok ko. Paglingon ko, walang tao. Simula nang mahawakan ko ang tela, napapanaginipan ko na ang parehong babae. Nasa makinang panahi, tahimik, nakayuko. Pero ramdam mong may galit siya. Tahi lang siya ng tahi. Pero ang tela, hindi natatapos. Tila walang katapusan. Sa panaginip, ako ang sunod na tumahi. At sa bawat tusok ng karayom, para akong nilalagyan ng tinik sa dibdib. Sa opisina ng HR, habang naghahanap ako ng lumang record, may nahanap akong kwaderno. Diary ni Elena Mendoza. Head Seamstress 1989. Huling entry. Kung hindi ako iniligtas, sila ang tatayin ko sa dilim. Bawat hininga nila ay magiging bahagi ng damit ko. Isa-isang nakaranas ng kababalaghan ng mga kasama ko. Si Tonet,
Laging nahuli sa ship. Kwento niyang may sumisitsit daw sa kanya mula sa ilalim ng swimming table. Si Alan, nahulog sa hagdan. Hindi raw siya nadulas. May umila raw sa paa niya. Si Rico, lumapit sa akin minsan. Putlang putla. Sabi niya, may nagsulat daw sa mesa niya habang nakatalikod siya. Pagtingin niya, nakasulat lang, hindi ka pa tapos. Mula anong araw na yun, kahit saan ako lumingon, parang may nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung totoo, pero kahit sa screen ng computer, minsan may nakikita akong refleksyon na hindi naman sa akin. Minsan, sumilip ako sa salamin sa locker room. May babaeng nakatayo sa likod ko. Nakangiti. Paglingon ko, wala na siya. May bagong delivery ng tela. Lahat kami nagulat. Wala namang order. Walang resibo. Pero andoon na sa estante. Gintong sinulid at isang itim na damit na kalahating tahi. Parang hinahamon kaming tapusin. Lahat kami sa night shift. Nagkakaroon ng parehong panaginip. Si Elena, ang mananahi, nagpapakita sa bawat isa sa amin. Iba-iba ang eksena, pero pareho ang dulo. Tinatahi namin ang sarili naming gamit. Si Tonet, nag-resign. Si Alan, hindi na bumalik. Si Rico, naglasing ng 1 linggo at umuwi na probinsya. Ako ang natira. Isang gabi, may narinig akong tahimik na pag-iyak. Sinundan ko ang tunog. Sa sulok ng stockroom, nandoon ang makinang panahi. Umaandar. Walang gumagamit. Pero may gumagalaw na damit sa ilalim nito. Unti-unting natatahi. At sa bawat tusok ng karayom, may patak ng dugo sa tela. Sa panaginip ko, tinapos ko ang damit. Pagkagising ko, andun na ito sa lamesa ko. Buo, itim, kumpleto. At sa loob, may label na hindi ko pa nakikita dati. Alex. Hindi na ako natatakot. Hindi na rin ako nagtatanong. Linggo na ngayon. Pero, mapasok pa rin ako gabi-gabi. Hindi na para magtrabaho. Para tumahi. May ibang empleyado nang pumasok. Sila na ang nag-i-inventory. Ako, nasa likod na lang. Tahimik. Palaging nakayuko. Minsan, tinanong nila ang pangalan ko. At hindi ko alam kung bakit. Pero sagot ko lang, ako si Elena.